Sa akin mo gagawin yan, tignan mo. Don't do that. PCSO, I want you, make sure na sabihan po ninyo ang inyong boss, maglagay na po ng tao, hindi po, mabait lang po itong ating chairman, pero sa akin po, hindi po iubra yan. Alam niyo ho, itong malasakit, hindi ho ito gawa-gawa lang. Batas po ito. This is a law. So, ibig sabihin po, kahit magpalit-palit ng administrasyon, dapat ho ay tuloy-tuloy ang serbisyo. It does not matter. 10 years, 20 years, 50 years, batas po ito unless i-dismiss natin ang batas ito, ibasura ito, or we amend. This is a law. Hindi po pwedeng sabihin ninyo, konti lang ang tao namin. Noong nakarang administrasyon, ang sipag-sipag ninyo, nandiyan, kompleto kayo. Ngayon, iba ng administrasyon, it's the same thing. This is same government. Iba lang yung tao sa taas, same government. Pareho din ang prinsipyo. Gusto makatulong na nakarang administrasyon sa mahirap, gusto rin makatulong ang administrasyon na ito sa mga mahirap. The same purpose. Sinabi nga, lalo ng administrasyon na ito, sabay-sabay na babangon, walang may iwan. Kung wala ho tayo mga tao na ganyan sa mga ospital, kulang ho, hindi natin binibigyan ng pansin, then hindi ho natin pinapakinggan yung sinasabi sa taas na sabay-sabay po babangon, wala pong may iwan. May iwan, kagaya niyan, kulang-kulang pala yung mga tao. No, it doesn't cut. Hindi ho po pwedeng gano'n na, kulang ang tao namin, kung kulang tao, dilagyan ng tao. Diba? Para saan pa tawagin kayong PCSO? Revenue generating naman ho kayo. Buti sana kung umaasa kayo sa pondo ng gobyerno, ika nga sa bigay ng Kongreso, ng Senado. It's not. Do what you have to do. This is a law. Maglagay kayo ng tao dyan para yung tao hindi na kung saan-saan pumupunta. Huwag niyo sabihin kasi, yan ang problema sa atin eh. Yan ang problema sa atin sa gobyerno. Dahil in-implement ng ibang administrasyon, dahil ibang administrasyon na hindi napapansinin. But this is a law, ladies and gentlemen. Kaya nararapat lang na ipagpatuloy ho ito. And I am sure, wala naman pong instruction ng administrasyon na ito. As a matter of fact, ang gusto ko ng administrasyon ng Marcos na mapadali po yung tinatawag na ease of doing business. Mapadali po ang tulong, mapadali po ang ayuda. Kung pwede nga lang po, lahat ng bayan pupuntahan na ng Pangulo eh. Tapos tayo pakaang-kaang. Do not give these people a hard time, ladies and gentlemen. DSWD, PCSO, ano pa, DOH, yung mga MAIP ninyo, and PhilHealth. Kayo ho dapat lumapit yung government para sa tao, hindi yung tao hahanapin tayo. Our job is to look for these people, look out and care for them. Hindi po hahanapin tayo, kulang ang tao. That's very poor excuse. No. Tapos sasabihin ng Mr. Chair, nung last hearing pa, sa akin mo gagawin yan, tignan mo. Don't do that. PCSO, I want you, make sure na sabihan po ninyo ang inyong boss, maglagay na po ng tao, hindi po, mabait lang po itong ating chairman, pero sa akin po, hindi po iubra yan. This is a law. Malinaw po ito na batas. Alright? Hindi po ito gawa-gawa lang, hindi po ito executive order, hindi po ito directive ng DOH. Ito po ay batas at sa batas nakalagay po doon unless otherwise pinalitan po. Yes, you want to say something, Director? Thank you, Mr. Chair, Senator Erwin. Actually, we assure you na kahit po kulang tao namin, we guarantee the continued services po namin sa Malasakit Center. Hindi po napuputol yan. And kaya po naman kami na walang tao, we comply with the COA Audit Observation Memorandum as reported to this committee last hearings. That there was a particular findings that deployment of job order personnel to manage PCSO desks in Malasakit Center is non-compliant with Section 8 of RA 11463, which requires plantilla personnel po. That's what we're doing now, Senator. Mr. Chair. But go ahead,
Tama yung sinabi ni Senator Erwin. Masyado tayong mabait dito. Pero isa puso niyo po at isa isip yung mga pasyenteng nag-aantay ng tulong na pera po ng taong bayan yan. Hindi niyo po yan pera. At ang inaantay natin dito, sabi mo nga, yung hiring of personnel since meron tayong sinusunod na batas na bawal yung JO. So, bakit hindi kayo mag-hire ng plantilla personnel? Maraming Pilipino ang gustong magtrabaho, walang trabaho, and I'm sure maraming Pilipino naman po ang qualified. Why it took you so long? I mean, more than a year na po. 19 Congress pa tayo nag-hearing dito, 20th Congress na po tayo. Mabait tayo pero meron rin panahon na kailangan rin natin na na hindi maging mabait para ipaglaban po ang karapatan ng bawat Pilipino. Pero nakikiusap po muna ako sa inyo. Please lang. Tama naman yung sinabi ni ni Senator Erwin na tulungan po tayo. Yun naman po ang gusto ng administrasyon na makatulong sa ating mga kababayan. Na ilapit to natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga pasyente. Nagkataon lang po talaga na mabait ako at gusto kong maging mabait sa inyo dahil gusto kong makatulong at magmalasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po, Arnel Casa. Mr. Chair, let me just be corrected according to my staff here. Malinaw po sa batas, DOH, DSWD, PCSO, and PhilHealth are authorized to create the required plantilla. Nasa Section 8 po ng Malasakit Center Law. I want you to review that, AGM. Reviewin po ninyo yung batas na yan. Nandoon po nakalagay, required plantilla, Section 8. So there's no more excuse. Hindi na po pwede yan. Next hearing, Mr. Chair, with your permission, I want all these people, again, this WD, PCSO, particularly DOH, PhilHealth, to report here and give us a report kung nagawa na nila, kung kumpleto na ang tao sa bawat malasakit. Bakit ko nasabi? Nagpupunta po yung mga tao sa opisina, sabi walang tao sa malasakit. Bakit? Kasi ginawa ng nakarang administrasyon ito? Bakit? I mean, this administration is also for the poor. Malina po yung direktiba nung naging DSWD secretary ako. Tulungan mo yung mahirap, sabi po ng Presidente Marcos. Padaliin mo yung pagbigay ng assistance. Kaya nga po ginagawa natin ang paraan eh. We cut corners. Ika nga kung po pwede, yung mga requirements alisin na natin, bawasan natin para mas madali ang pagbaba ng serbisyo. Mismong yung tao na nga, yung nasa taas ang buwababa eh. Hindi mo ba tayo nahihiya dyan? Kaya that's not an excuse na sabihin mo, plantilla. Nandyan po sa Section 8 ng Malasakit Center Law. Pangalawang tanong ko, pangatlong katanungan ko, ewan ko kung kanino ko i-address ito, Mr. Chair, pero according to Section 12 of Malasakit Center, DOH, DSWD, PCSO, and PhilHealth shall submit to the Office of the President, Senate, and House of Representatives a report giving a detailed account on the status, implementation of the Malasakit Law. Kung wala pa po kayong binibigay, abay mali po kayo. Kailangan may binibigay po kayo na report. Kagaya po na kumpleto ang tao namin, wala kaming tao. Ito po yung naitutulong namin. Parang effective lang yung malasakit nung panangkarang administrasyon. Oy, walang sinabi ang administrasyon na ito isara natin dahil batas po yan, alam po ng Pangulo. Besides, ang Pangulo rin ang gusto na yung serbisyo ng gobyerno ibaba sa tao. Yun po yung directive. Tanungin nyo lahat ng mga sekretary na yan. Naging bahagi po ako ng executive. And that is the instruction of the President. Ilapit yung serbisyo, mas mabilis na serbisyo. Malasakit is mabilis na serbisyo, ladies and gentlemen. Why don't we do this? Why don't we continue it? Magandang programa. Kayo lang nasa isip ninyo. Nakarang administrasyon, tapos na. Bawas-bawasan po natin pagsisip-sip. Do what we have to do. This is for the poor. This is for the ordinary people. Pera po ng bayan na ginagamit. Hindi naman po ito pera ni kung kanino. Besides, hindi po against. It doesn't run against the
programs of this current administration because this administration gusto niyang mas mabilis na serbisyo publiko. Same thing po. Galing lang po sa kabilang administrasyon, ipapasa lang. Alisin na po natin sa isipan natin, lalo na po kasi we have this LGU mentality. Si mayor ang nagpagawa niyan, bakit ko ipagpapatuloy? Si governor ang nagpagawa niyan, bakit ko ipagpapatuloy? No! Pera po ng bayan yun eh. Don't waste it. Ginawa po ito ng batas na ito para sa mga ordinaryong mamayan. At saka ginawa po ang batas na ito hindi para doon sa kulay dilaw, kulay berde, kulay pula. It doesn't matter kung ito ay nag-originate sa kulay green, ngayon ay kulay pula na nakaupo. It doesn't matter anymore. Because we have one color, brown. Yun lang po ang tignan ho ninyo. Alam ko naman ho yung mga kalukuhan na yan na kilos, kesyo, ganito, plantilla. Kung talagang gugustuhin, may pamamaraan. You can do that. Lalo na po kayo, PCSO, DSWD, kayo po ang nasa front line of helping the needy, the helpless, the poor, the seniors, PWDs. Do your job. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Sinumbong ko na kay Tulpo.